Tahan, Nay. Hindi nananaig yung mga masasama. Gagawa tayo ng paraan para mapaalis sila sa lugar natin. Mapapatunayan ko ang lahat ng yon. Hintayin mo lang. At kapag napatunayan ko, umalis na kayo dito ng anak mo. Mga walang iya kayo. Kayong lahat pala ang dahilan kung bakit nauubos ang mga itik ko. Kayo naman pala ang mga magnanakaw. Lumabas kayong lahat dyan at magtutuos tayo! Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Tawagin niyo na lamang ako bilang Kiko, hindi ko tunay na pangalan. Higit 10 taon na ang nakalilipas mula sa isang bayan na pinanggalingan namin ng pamilya ko. May mag-amang bagong lipat sa aming lugar. Walang nakakakilala sa kanila ni isa sa amin. Basta bigla na lang silang sumulpot at nanirahan doon nang walang nakakaalam kung saan sila galing. Noong unay maayos naman sila kaya't naging panatag kaming lahat sa nayon. Ang inaakala namin tahimik at mababait na mag-ama ay nag-ibang ugali makalipas ang ilang buwan. Nang dahil sa kaliwat ka ng reklamo sa kanila ay tunay silang nagpakilala. Hindi pala sila basta-basta lang dahil isang sekreto pala ang itinatago nila. Ay, tingnan mo at may mga bago yata tayong kapitbahay. Napatingin kami ni Nanay sa inginunguso ni Nanay Lumeng. May 2 lalaki, isang matanda at isang binata na may bitbit na malalaking bagahe at ilang mga gamit. Napansin yata nilang nakatingin kami sa kanila kaya ngumiti sa amin yung matanda. Magandang araw ho. Makikiraan lang ho kami ng anak ko. Ay, sige lang. San bang tungo ninyo at parang ang dami nyo namang dalang gamit? Bagong lipat lang ho kami. Doon po kami titira sa bandang dulo. Doon sa iniwang bahay ng kapatid kong si Tasyo. Kung kilala at naalala po ninyo. Si Tasyo? Kapatid niya? Hindi ba't patay na yun? Oo. Sayang naman ho kasi yung naiwang bahay niya rito. Kaya titirhan na lang namin ang anak ko. Ako nga po pala si Tomas. At ito naman po ang anak kong si Lito. Ako naman si Lomeng. Tapos ito yung mga kapitbahay natin. Si Erlyn, tsaka itong anak niya na si Kiko. Ngumiti kami ni Mama sa kanila at sinuklian din naman nila iyon ng isang magandang ngiti. Hindi ko naiwasang mapansin ang bitbit na banga ni Lito dahil kahit hirap na siyang bitbitin ito'y hindi niya magawang ibaba. Hindi ko alam kung bakit napansin ko noong mga oras na yon na parang may kakaiba kay Nanay Lumeng. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga bagong dating. Para siyang kinakabahan at bahagyang naalikaga. Mauna na ho kami ng anak ko. Medyo malayo pa kasi ang lalakarin namin eh. Ganun ba? O siya, sige. Mag-iingat kayo dyan sa daan. Medyo masukal kasi hindi pa ulit natatabasan ng damo. Sige. Salamat ho. Tinanaw namin sila hanggang sa mawala sila sa paningin namin. Nang masiguro ni Nanay Lumeng na nakalayo na sila at hindi na nila kami marinig ay nagpakawala siya ng isang malalim na hininga at nagsimula na siyang magsalita ng kung ano-ano. May kapatid pala yung si Tasyo, ano? Ang akala ko'y walang kamag-anak dahil nanirahan dito mag-isa. Nung namatay naman siya ay hindi ko nakita kahit anino ng mga yan. Kawawa tuloy yung tao. Oo nga po, Nay. Nakakapagtaka naman ding bigla na lang silang susulpot dito kung kailan ilang taon ang patay si Mang Tasyo. Tama ka. Duda ako sa itsura ng mag-amang yun.
Ang dating nila'y parang hindi katiwa-tiwala. Hayaan nyo na ho. Bago pa lang naman ho sila. Kaya hindi rin tamang manghusga agad tayo. Nako, Kiko! Bata ka pa, kaya hindi ka pa masyadong maalam pagdating sa mga ganito. Hindi dapat tayo basta-basta nagtitiwala sa tao. Tama rin naman po si Kiko, Nay Lomeng. Siguro mas makikilala din natin na mag-amang yon katagalan nila rito. Hindi na nagsalita pa si Nanay Lumeng nung bahagyang makaramdam ng pagkapahiya sa amin ni Mama. Ipinagpatuloy niya na lang ang naantala niyang pagwawalis. Lumipas ang maghapon, halos naibalita na rin niya sa lahat ng kapitbahay namin na may bagong lipat. Siyempre, hindi na rin nakawala ang mga negatibo niyang komento. Tuloy ay pati ang iilan sa mga kapitbahay namin ay may mga pangit na agad na impresyon para sa magamang walang kamalay-malay. Hindi pa man nila ito nakikita at nakikilala. To talagang si Nanay Lumeng. Kung ano-ano agad ang pinapakalat sa mga kapitbahay. Hindi pa man nagtatagal dito sa lugar si Tomas at ang anak niya, may chismis agad siyang ikinakalat. Po? Anong chismis naman, Nay? Na tulad ni Mang Tasyo ay magnanakaw rin daw ang mga ito. Hindi ko alam kung tanda mo pa, pero usap-usapan dito sa atin dati na si Mang Tasyo ang nangunguha ng mga alagang hayop, tulad ng baboy at kambing. Ayo po, natatandaan ko nga yan. Pero hindi naman napatunayan na si Mang Tasyong ang nangunguha, di ba? Wala naman talagang nakahuli sa kanya. May sabi-sabi lang na may nakakita sa kanya isang hating gabi. Bitbit ang isang kawawang kambing pauwi. Napakibit balikat na lang ako dahil tama nga naman. Mababait at maaayos namang makitungo ang mga tao roon sa amin. Hindi nga lang naiiwasan minsang magkaroon ng kaunting gulo na minsan si Nanay Lumeng pa ang nagsisimula. Hindi namin alam kung dahil ba sa katandaan niya yon o ganun talaga siya noon pa man. Nasanay na lang din ang mga tao sa kanya. Kinabukasan, likas na sa mga tao sa amin na maaga magising, kaya 6:00 pa lang ay maingay na sa labas. Naabutan kong nakikikape sa amin si Nanay Lumeng. Oh, Kiko, tamang-tama at gising ka na. Magkape ka na rito. Pagkatapos ay sumama ka sa amin ni Nanay Lumeng. Mangunguha tayo ng kamoting kahoy sa bukid. Sige po, Nay. Si tatay po, nasan? Ay nako, maagang umalis yon at pumunta ng bayan. May bibilhin lang daw, pero babalik din at tutulong sa atin umahin ng mga pananim. Napatigil kami sa pag-uusap ng matanawang mag-amang maagang naglalakad palabas ng makalapit. Ngumiti sila sa amin. Magandang umaga ho. Makikiraan lang ulit. Saan naman ang punta nyo ng ganitong kaaga? Nagkape na ba kayo? Hindi pa ho. Mamimili pa nga lang po kami ng pagkain sa bayan. Ay, halina muna kayo at magkape rito bago kayo umalis. Nang mainitan ng sikmura yung mag-ama. Nakakaya naman ho. Nako, huwag kayong mahiya. Ay, lumapit na kayo dito at ipagtitimpla ko na kayo ng kape. Tumingin si Mama nun sa akin at lumapit upang bumulong. Sinamantala niya ang pagiging abala ni Nanay Lumeng sa magamang papalapit sa amin. Si Nanay Lumeng talaga. Ang tanda na pero may pagka-plastic pa. Hayaan mo na lang, Nay. Wala naman tayong magagawa at ganyan na siya dati pa. Baka kapag sinita mo, magalit pa sa atin. Natigil kami sa pagbubulungan ni Mama nang tuluyan silang makalapit sa amin. Nasa labas kami at nakaupo sa mahabang kahoy na upuan na gawa sa mangga. Ang lamesa sa harap namin ay ganun din. Kapansin-pansin ang paninitig ni Mang Tomas sa tiyan ni Mama. Hindi pa man ganong malaki yon at nasa 2 buwan pa lang. Hindi pa talaga halata. Napatingin na rin doon ang kanyang anak na si Lito na huli ko nang napansing daladala na naman ang kanyang banga. Mayong ko lang napansin, buntis ka, Ineng. Ano nga ulit pangalan mo? Erlin po. At opo, buntis ako. Paano niyo po nalaman? Maliit pa lang itong tiyan ko. Magaling lang talaga akong kumilahatis ng buntis. O, ilang buwan na ba yan?
Magtatatlong buwan na rin ho. Oh, kaya pala hindi masyadong halata. Kumakain ka ba ng gulay at prutas? Ay, naku, Tomas. Matigas ang ulo ng buntis na yan. Nung hindi naman siya buntis, ay kumakain ng masusustansyang pagkain yan. Ngayong buntis ay halos isuka. Ayaw niya raw. Kung ano-ano ang ipinabibili sa asawa. Ganun naman ho talaga kapag buntis, di ba? Para namang hindi nyo napagdaanan tunay. Ay naku, hindi naman ako kasing arte mo, no? Alagaan mo yung anak mo, Ineng. Baka mamaya, ano pang mangyari dyan? Hindi na naalis ang paninitig ng matanda roon, habang ang anak niya naman ay tahimik lang sa kanyang tabi pero paminsan-minsan ay sumusulap din siya kay Mama. Gusto ko sanang makipag-usap kay Lito pero para siyang mahiyain at ilag sa mga tao. Mula nang dumating sila sa amin ay hindi pa siya nagsasalita. Tanging ngiti lang ang ginagawa niya sa amin. Si Nanay Lumeng ang kumakausap sa kanila na parang balak pang alamin ang talambuhay ng mag-ama. Tahimik lang kaming nakikinig ni Mama pero kapag tinatanong naman kami, sumasagot din. Ano bang bibilhin niyo sa bayan? Kung mga pananim ay pwede naman namin kayong bigyan ng mga buto rito, ng mga gulay para makapagtanim din kayo. Malawak naman ang naiwang lupa ni Tasyo, hindi ba? Oo, malawak nga ho. Kaya balak din naming mag-alaga ng hayop dito tulad ng itik at manok. Yun din kasi talaga ang inaalagaan namin dati sa Bukidnon. Tapos kapag nangitlog, ay binebenta namin. Siya nga pala. Wala ka na bang asawa? Bakit hindi niyo sinama rito? Wala na ho. Patay na ho ang aking asawa. Kamamatay niya lang. 3 buwan pa lang nakalilipas. Pasensya ka na sa pagtatanong ko. Pero, ano bang nangyari? Pinaslag siya sa mismong harap ko. Sa mismong harap namin ng anak ko. Wala kaming nagawa kasi wala naman kaming kalaban-laban sa dami nila. Pinalilibutan nila kami. Natakot kaming baka balikan pa nila kami ni Lito. Kaya nagpasya kaming manirahan na lang dito. Nakita kong hinawakan na ni Lito ang kanyang ama. Pinipigilan na itong magsalita at parang nag-aaya ng umalis. Tumayo na ako para matigil na rin sila sa pag-uusap dahil may mga gagawin pa kami. Umiinit na ho. Mag-aani pa tayo. Baka abutan na naman tayo ng tirik na araw sa bukid mamaya. Oo nga, Nay Lumeng. Ang mabuti pa siguro lumakad na tayo. O siya, sige. Tara na nga siguro at marami pa naman tayong oras para magkwentuhan, hindi ba, Tomas? Oo. Salamat po rito sa kape. Tutuloy na ulit kami sa paglalakad. Sige, mag-iingat kayo. Kayo rin ho. Lalo ka na, Erlyn. Ingatan mo yung bata sa sinapupunan mo. Hindi na sumagot at ngumiti na lang si Mama sa matanda. Nang makaalis ang mga ito ay umalis na rin kami papunta sa bukid. Kung nung isang araw ay puro negatibo ang sinasabi ni Nanay Lumeng sa mag-ama, bigla namang nagbago yun at napalitan ng awa dahil sa namatay nitong asawa. Napapailing na lang kami ni Mama sa kanya habang nagbubungkal kami ng lupa. Hindi ko gaanong pinakikilos si Mama dahil buntis. Magtatanghali nang makabalik kami sa bahay. Nadatnan namin ang tatay kong kadarating lang din galing bayan noon. Bitbit ko na sa isang malaking sako ang mga prutas at gulay na nakuha namin. Nakita ko yung mag-ama, kadaraan lang dito sa atin. Ang daming bitbit ng mga itik at manok. Yung iba, maliit pa, pero may ibang inahin at barako. Para siguro mas mabilis dumami. Negosyo na raw nila yun dati pa. Hindi ba't sa itik nang gagaling ang balot? Oo, nak. Ay nako, parang ang sarap tuloy kumain ng balot ngayon. Ikaw talaga, Kiko. Bigla tuloy nag-crave ang nanay mo. Saan naman tayo maghahanap nung katanghaliang tapat? Mamayang gabi na lang siguro, Nay. Lalabas ako at ihahanap kita. Mukhang napasubo pa ako sa paghahanap ng balot, ah. Ang dilim pa naman sa daan. Walang kaposte-poste ng ilaw noon sa amin.
Naglalakihang mga puno ng mangga ang nadadaanan ko at sobrang dilim talaga. Mabuti na lang at may dala kong cellphone bilang pang-ilaw na kahit papaano ay nakakatulong naman. Nililibang ko na lang ang sarili ko habang naglalakad nang marinig kong parang may sumusunod sa akin. Malilit lang ang yapak noon, pero tumutunog sa mga tuyong dahon. Agad akong lumingon sa aking likuran at inilawan ng pinanggalingan pero wala naman akong nakita. Kabado kong inikot ang buong paningin ko. Hayop lang siguro yun. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Sumasabay sa mga hakbang ko ang naririnig ko. Nagsisimula na akong matakot ng mga oras na yon pero nilakasan ko na lang ang loob ko. Gusto ko mang bumalik na lang sa amin ang layo na rin ang nilakad ko at tiyak na maghihimutok sa akin si Mama pag nagkataon. Pinilit kong bilisan ang mga hakbang ko pero habang pabilis ng pabilis ang lakad ko parang mas lalong bumibilis ang yapak na naririnig ko sa likuran. Mula sa maliliit na yapak ay para itong bumigat. Umihip ang isang napakalakas na hangin, parang may sumabay na bulong sa aking tenga. Sa sobrang kaba, napahinto ako at humarap sa likuran. Nilakasan ko ang ilaw ng cellphone ko, pilit na iniilawan ang paligid. Tumama ang sinag sa mga puno ng mangga na tila mas nagiging mas madilim habang tinitingnan ko. Mas lumalaki ang anino ng mga puno pero wala talaga akong makitang kakaiba sa paligid. Tumayo ang balahibo ko nang mapansin kong may gumalaw sa gilid ng aking paningin. Dahan-dahan kong iniangat ang cellphone ko at inilawan ang direksyon. Sino yan? May tao ba dyan? Walang sumagot. Isang maitim na anino ang mabilis na dumaan sa aking likuran. Lumingon ako ron pero bigo na namang may makita. Hindi ko na napigilan ang takot ko. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi naalintana kong mabubuwal o matitisod sa madilim na daan. Ang puso ko'y parang sasabog sa kaba. Malapit na ako sa bukana kaya pikit mata ang pagkatakbo ko. Nang makarating sa labas kung saan mas marami ng mga bahay na nakatirik ay napanatag ako. Pero hindi pa rin nawawala ang takot sa akin. Habol-habol ko ang paghinga. Mabuti na lang at merong nagtitinda sa malapit ng balut kasama ng mga ihaw-ihaw. Bumili ako ng ilang piraso at muli na naman akong bumalik sa liblib na daanan. Mabibilis ang mga hakbang ko dahil buhay pa rin sa akin ang matinding takot ng makasalubong ang mag-amang sina Tomas at Lito sa kalagitnaan. Nailawan ko sila na parabang may hinahanap. Bit-bit na naman ni Lito ang banga niya. Oh, kayo pala. Saan pong punta nyo? Tsaka bakit wala po kayong mga dalang ilaw? Madilim po. Ikaw pala yung Kiko. Hindi kami nagdala ng ilaw at medyo maliwanag naman ang buwan. Hinahanap lang namin ang alaga nitong si Lito at kanina pa raw nawawala. Ano ho bang alaga niya? Wala naman po akong napansin kanina rito nung naglalakad ako. Mailap ang alaga nito sa tao. Mahilig ang isang yon sa madilim kaya iniisip namin baka naandito. Ganun ho ba? Baka nga nandito lang sa paligid yun. Muli kong narinig yung maliliit na yapak. Nagkatinginan ng mag-ama. Tsaka sila tumingin sa aking likuran. Lumingon din tuloy ako roon at wala naman akong ibang nakita. Hayaan mo na, Kiko. Kami na ang bahala ni Lito. Babalik din naman sa amin yun eh. Sige ho. Mauuna na ho pala akong umuwi sa inyo. Hinihintay na kasi ni nanay itong balot na to. Sige, Iyo. Ingat ka dyan sa daan. Nagpatuloy na ako sa paglalakad kahit narinig kong nagbubulungan pa ang mag-ama. Hindi ko rin naman maintindihan, kaya hinayaan ko lang. Nang makauwi ako sa bahay, inaabangan na pala ako ni Mama sa labas. Nang matanaw ako, bitbit ang gusto niyang pagkain ay ngiting-ngiti siya sa akin. Matagal din bago ako nasundan ng kapatid. Mahirap daw magbuntis si Mama, ang sabi ni Papa sa akin noon. Kaya naman ang laki rin ng gap namin ng kapatid kong ipinagbubuntis ni Mama. Yun din ang dahilan kung bakit spoiled na spoiled sa amin si Mama nung mga panahon na yun.
At talaga namang lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Lumipas ang 2 buwan noon, hindi na ulit namin ganong nakakausap ang mag-ama. Ang dahilan nila, abala raw sila sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga itik. Pero kahit na ganoon ay madalas naman ang pagdaan nila sa bahay. Kakaway at ngingiti sa amin ni Mama. Si Lito palagi pa ring dala ang banga niyang hindi ko alam kung ano ba ang laman. Nakakalimutan ko rin namang itanong sa kanya. Halata kasing hindi talaga siya mahilig makipag-interaksyon, hindi tulad ng tatay niya. Erlin! Lumabas ka dyan! Tanghaling tapat! Hindi ka pwedeng matulog at buntis ka! Ay, ano ba yan? Antok na antok nga ako eh. Hindi ko alam kung bakit ang daming bawal pag nagbubuntis. Natatakot lang ako na hindi sundin eh. Sundin mo na lang, Nay. Kukulitin ka lang din naman ni Nanay Lumeng kapag hindi ka lumabas. Naghahanap lang niya ng kausap. Nay, inaantok ako. Bakit ba bawal matulog kapag tanghali? Eh gusto nang pumikit ang mga mata ko sa antok. Hindi ka pwedeng matulog dahil mahihirapan kang umire. Halika dito at mag-usap tayo para hindi ka antukin dyan sa loob ng bahay nyo. Eh ano ho bang koneksyon ng pagtulog ko sa pag-ire? Napakalabo naman. Abay, hindi ko rin alam. Basta yun na ang nakasanayan naming mga matatanda noon pa man. Pag lang matigas ang ulo mo, ay, umupo ka rito. Mabilis nang mairita si Mama noon dahil sa pagbubuntis niya. Minsan nga ayaw niya nang nakikita si Nanay Luming at naaalibadbaran daw siya sa mukha nito. Kahit napipilitan na lang tuloy siya ay pinakikisamahan niya na lang bilang respeto sa matanda. Naglabas na lang din ng cards si Nanay Luming noon para may pagkaabalahan sila. Idinamay pa ako para daw 3 kami. Maya-maya dumaan ang mag-ama. Lumapit ang mga ito sa amin. Mukhang nililibang niya itong si Buntis. Oo, kasi hindi siya pwedeng matulog ng tanghali. Kaya nililibang na lang namin ni Kiko. Hindi rin natin masabi baka kung ano pang mangyari sa bata kapag hindi kami sumunod sa mga pamahiin. Ganun ho ba? Pero sa tingin ko naman kahit anong sunod sa mga pamahiin na yan eh. Hindi pa rin natin masasabi kung anong pwedeng mangyari sa bata. Hindi natin hawak ang tadhana. Kahit anong pag-aalaga kung kukunin. Tumuktok ako sa kahoy ng 3 beses. Yun kasi ang karaniwang ginagawa kapag ayaw mong mangyari ang isang masamang bagay. Kakatukin mo raw ang kahoy para mabawi ang sinabi. Huwag naman po sana. Ang tagal ko na pong gusto magkaroon ng kapatid. Basta babantayan mo lang palagi ang mama mo, Kiko. Huwag mo siyang hayaang mag-isa. Lalo na sa gabi. Oo naman ho. Hindi rin nagtagal ang mag-ama noon at tumalis na rin sila. Ang sabi ni Mang Tomas, bibili lang daw sila ng pagkain ng mga alaga nilang itik. Madalang daw kasi nila itong pakainin ng kanin. Sa dami ng nag-aalaga ng iba't ibang hayop doon sa aming lugar, wala naman kaming inareklamong mabahong amoy. Pero nang magtagal na ang mag-ama roon sa amin kasamang mga alaga nilang itik, nagsimula na ring mag-iba ang amoy ng paligid namin. Mabaho, amoy pinaghalong basang lupa at dumi ng hayop. Kapag humahangin ay kumakalat sa buong lugar ang amoy noon, kaya naman nasusuka si Mama. Ayan na naman yung amoy ng mga alaga nilang itik. Nakakaduwal. Kaya nga, Nay. Parang dumidikit sa ilong yung amoy. Pinagsabihan naman na sila ni Nanay Luming nung nakaraan. Ang sabi nila, lilinisan daw nila. Pero parang di naman nila ginawa. Pati mga kapitbahay, inirereklamo na sila. Akala ko noon nakinig naman sila sa reklamo ng ilang tao sa amin. Pero wala talaga silang ginagawa para mawala ang amoy ng mga alaga nilang itik. Hindi ko alam kung ilang beses na silang kinumpronta pero lagi silang sinusubukang kausapin ni Nanay Lumeng.
Ilang beses na namin kayong kinausap, Tomas. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nagagawa ng paraan. Abay kung magtatagal pa ang ganyang amoy rito sa atin, baka magkasakit naman ang mga tao rito niyan. Nasa labas ako nung umaga na yon. Binabalatan ng mga kamote na almusal sana namin nang marinig ko ang sigaw ni Nanay Lumeng. Nasa bakuran niya yung mag-ama at kahit nasa harap niya naman ang mga ito, sinisigawan niya pa rin. Nakatungo tuloy silang dalawa na parang nahihiya dahil ang daming kapitbahay na nakakarinig. Si Mama na nasa loob ng bahay ay napalabas din nang marinig niya ang sigaw ni Nanay Lumeng. Nagpatulong sa akin si Mama na lumapit doon kaya naman inalalayan ko siya. Pasensya na po, Nay. Araw-araw naman naming nililinisan mula nung maamoy ninyo. Pero sadyang ganun talaga ang amoy. Kahit anong gawin namin. Basa kasi palagi ang lupa. Kaya mas malakas at sariwa ang amoy. Eh di gawin nyo ng sementong kulungan para hindi nasa lupa. Napakadali ng solusyon sa problema na yan. Ayaw nyo lang gawin. Sigo, ganun na nga lang po siguro ang gagawin namin. Pasensya na. Pasensya, pasensya. Kunti na lang mauubos na talagang pasensya ko sa inyo. Tama na, Nay. Gagawa na rin naman nila ng paraan. Naaawa ako sa mag-ama noon habang pinanonood ko silang maglakad paalis. Lalo pa habang naririnig ko ang mga kapitbahay tungkol sa masasamang sinasabi sa kanila. Kung di raw sila makikinig, idediretso na nila sa barangay ang reklamo. Simula nung kinumpronta sila ni Nanay Lumeng, tumagal din naman ang 1 linggo na umayos ang amoy sa lugar namin. Panibagong problema na naman ang hinarap ng mga tao sa amin. May mga nawalan ng alagang hayop tulad ng baboy at kambing. Walang makahuli kung sino ba ang kumukuha dahil hinala nila. Ninanakaw ang mga hayop kapag tulog na ang lahat ng tao sa barangay. Ako, malakas talaga ang kutob ko na yung mag-ama ang nagnanakaw ng mga hayop dito sa atin. Alam nyo na, katulad din sila ni Tasyo, magnanakaw. Hindi naman po siguro. Hanggat hindi natin nakikita, hindi po tamang basta na lang tayo magturo ng kung sino. Tsaka si Mang Tasyo noon, hindi rin naman nahuli. Tama si Kiko, Nay. Hindi naman lahat ng kutob at hinala natin ay tama. Ay nako, kayo talagang mag-ina. Mukhang masyado kayong nagtitiwala roon sa mag-ama. Hayaan nyo at patutunayan ko sa inyong tama ang hinala ko. Maghintay lang kayo. Habang tumatagal, mas dumarami ang kaso ng mga nawawalang hayop sa amin, pati baka at kalabaw nawawala na rin. Wala man lang nakakapansin na kinukuhanan na pala sila ng alagang hayop. Malinis gumalaw ang mga may sala. Sinisiguradong wala talagang makakahuli sa kanila o sa kanya. Ang hula ng mga tao roon sa amin, hindi lang isa ang gumagawa ng pagnanakaw. Imposibleng magawa ng iisang tao lang yun. Hindi rin nagtagal, bumalik ang masangsang na amoy ng mga alagang itik ni Namang Tomas at Lito. Pero nahaluan na ito ng kakaiba pang amoy. Malansa. Mas malansa pa sa amoy ng isang isda. Parang hindi na lang dumi yun kundi may kahalo ng nabubulok na hayop. Makapal ang umaalingasaw na amoy nito at kumakapit sa hangin. Yumayakap talaga siya sa ilong. Ang iba sa amin, kabilang na si Mama, nagsusuot na ng mask dahil hindi talaga kinakaya ang amoy. Halos baliktarin ito ang sikmura ko noon. Makailang beses din akong nasuka. Ano ba yan? Hanggang dito sa loob ng bahay, nilalakaw na tayo. Hindi na yata tama to. Oo nga, Nay. Balita ko nagpunta na si Nanay Lumeng kasama ang ibang kapitbahay natin sa barangay. Irereklamo na raw nila sila Mang Tomas. Tapos isasabay na rin daw yung pagkawala ng mga hayop. Yun na nga lang din siguro ang magandang gawin. Baka magawan pa ng paraan ng kapitan natin. Paano na yan? Kapag pinagbawalan na silang mag-alaga ng itik, iyon pa naman ang pinagkukunan nila ng pera. Eh pwede naman nilang ibenta ang mga itik at palitan na lang nila ng ibang alagang hayop.
Yung hindi sana mabaho para hindi naman tayo napiperwisyo. Yung ibang may alagang baboy dyan, hindi naman masangsang ang amoy eh. Sila lang ang namumukod tangi nag-aalaga ng hayop na naperwisyo tayong lahat. Kinagabihan noon, nagpapasama sa akin si Nanay Luming. Pupuntahan daw nila ni Kapitan Ramon ang bahay nila Mang Tomas. Kakausapin daw nila ang mga ito tungkol sa reklamo sa kanila. Ang sabi ko, hindi ko alam kung saan eksakto ang bahay nila. Pero si Nanay Luming na raw ang bahala at alam niya raw kung saan ito. Nagtaka naman ako kung paano dahil ang alam ko'y malayo ang bahay ng mga yun sa amin. Sumama ako kahit ayaw ko sana dahil walang maiiwan kay Mama. Pinilit na lang din ako ni Mama dahil parating na rin naman daw noon si Papa. Pagkalayo-layo naman kasi ng bahay ng mag-amang yun. Hinihingal na ako. Sa kalagitnaan ng pagrereklamo ni Nanay Luming at pagtawa ng aming kapitan, nakarinig ako ng mabibigat na yapak sa hindi kalayuan. Mukhang narinig din ni Kapitan Ramon yun kaya inikot niya sa buong paligid ang dala niyang malaking flashlight. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon pero nakakita ako ng isang hayop na mabilis na nagtago sa dilim ng mailawan. Hindi ko sigurado pero para siyang ligaw na baboy ramo dahil sa maitim nitong balahibo. Bakit napahinto kayo dyan? May nakita ba kayo? Ligaw na hayop lang, Nay. Tara na po, at baka masyado naman tayong gabihin pabalik. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ng Magama ay mas lalong lumalakas ang masangsang na amoy. Ang dami ring naglipa ng mga langaw sa buong paligid. Tinakpan ko na ang ilong ko dahil hindi ko talaga kaya ang mabahong amoy. Nang makarating kami sa bahay nila parang walang tao dahil walang bukas na ilaw kahit isa. Nung tingnan ko ang bakuran nila mas nadipina kung gaano nakakasulasok ang amoy ng mga alaga nilang itik. Halos pamugaran na rin ang buong lugar nila ng bangaw. Naglipa na sa paligid at maingay. Tao po! Ang Tomas! Nandyan po ba kayo sa loob? Tao po! Pagbuksan nyo kami ng pinto. Kasama namin si Kapitan Ramon at kakausapin lang kayo saglit. Tao po! Mukhang wala ang mag-ama. Saan naman kaya nagpuntang mga yon? Nagkibit ako ng balikat kay Nanay Luming. Inilibot ko pa ang paningin ko sa buong lugar. Nang mag-flashlight ako kung nasaan ang mga itik, nagtaka ako sa mga nakita. Para kasing may mga laman ng hayop. Naintriga ako, kaya mas lumapit ako doon. Kulay putik at halos puro tukana ng itik ang kung anong nakakalat doon sa lupa. Hindi ko sigurado kung ano ang mga yon pero para talagang laman ng hayop ang mga yon. Maliliit at pira-piraso na, mukhang yun din ang dahilan kung bakit maraming langaw. Natigil lang ang pag-uusi sa kuroon nang tawagin na ako ni Nanay Luming. Kiko, tara na. Ano bang tinitingnan mo dyan? Yung mga itik lang po. Ang dami na po pala nila. Naglakad na kami pabalik sa amin. Ang sabi ni Kapitan Ramon ay babalik na lang daw sila ng ibang araw at mas maganda raw siguro kung umaga para masiguradong may danatnan sila. Hindi na ako nakisabat pa sa kanilang usapan. Alerto ako sa paligid dahil bumigat ang pakiramdam ko kumpara nung papunta pa lang kami. Pakiramdam ko'y may nagmamasid sa amin habang naglalakad. Nahuhuli ako sa dalawa kaya hindi nila napapansin ang pagiging balisa ko. Malikot ang mata ko sa paligid kung saan-saan ko rin itinatapat ang dala kong ilaw. Maya-maya may sumasabay na namang mabibigat na yapak at sa likuran ko yun nang gagaling. Natakot akong lumingon doon dahil pakiramdam ko'y may makikita talaga ako. Nanlalamig sa takot ang buo kong katawan. Nagtataasan ang mga balahibo ko. Kagat ko ang nanginginig kong mga labi. Gustong-gusto kong tingnan ng likuran ko pero hindi ko magawa dahil parang may pumipigil sa nanlalaki ko ng ulo. Pakiramdam ko'y nanghihina ako at parang nawawalan ng lakas sa hindi malamang dahilan.
Sa tuwing susubukan kong humakbang ng mabilis, mas lumalakas at mas bumibigat din ang mga yapak. Parang sobrang lapit na nito sa akin. Mas binilisan ko pa ang paglalakad ko at inunahan ng dalawang matanda. Hindi ko napansing pigil ko na pala ang aking paghinga. Nung alam kong may kasama na ako sa likod ay doon lang ako tumingin sa likuran. Wala akong nakita, pero sigurado naman ako sa narinig ko. Pagka-uwi ko sa bahay, nasa labas pa lang ako ay naririnig ko ng dumadaing sa sakit si Mama. Arnel! Ang sakit ng tiyan ko! Hindi ko na kaya! Sobrang sakit! Nagtatakbo ako papasok ng bahay. Naabutan kong namimilipit sa sakit si Mama habang nakahiga sa aming sofa. Nataranta ako at hindi ko rin alam ang gagawin habang nakikita ko siyang nahihirapan. Gulong-gulo ang utak ko nung mga oras na yon. Hindi pa nakakatulong na ang iingay ng mga aso sa labas. Tahol sila ng tahol dahil nandun pa si Kapitan Ramon sa labas, kausap si Nanay Luming. Nung gabing yun, dinala namin si Mama sa emergency at makalipas lang ang ilang sandali. Bumuti naman ang pakiramdam niya. Ang sabi rin ng doktor, maayos naman daw ang baby sa tiyan ni Mama. Hindi ko maipaliwanag yung sakit. Parang dinudukot ang laman ko sa tiyan. Kumusta naman ang nararamdaman mo ngayon? Ayos na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Wala naman na. Medyo ayos na ako. Dito na lang siguro tayo magpalipas ng gabi at bukas na tayo umuwi. Mabuti pa nga. Delikado lang daan sa atin pa uwi dahil anong oras na. Mas mabuti ring makapagpahinga ka muna rito ng maayos para makasiguro din tayong hindi na ulit sasakit ang tiyan mo. Doon nga kami nagpalipas ng gabi noon. Hindi nga lang ako masyadong nakatulog dahil binabantayan ko si Mama at ang dami ring bumabagabag sa isip ko. Gumugulo sa isip ko yung mga nangyayari sa lugar namin at yung nakita ko sa itikan ni Mang Tomas. May koneksyon kaya ang nakita ko sa pagkawala ng mga hayop sa aming lugar o sadyang mga laman ng hayop ang ipinapakain nila sa mga itik. Ang daming tumatakbo sa utak ko pero hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang mga iyon sa kanila. Hindi rin naman kasi ako sigurado at hindi tamang mag-isip ng masama sa kapwa. Nang makauwi kami sa amin, naabutan kong nagkakagulo ang mga kapitbahay. Si Mang Tomas may dalang itak at nasa harap ng bahay nila Nanay Luming. Tapos na pagtitimpi ko sa'yo, matanda ka. Sapat na ang naging pagtitimpi ko sa'yo. Akala mo hindi makakaabot sa akin na pinapakalat mo ritong ako ang magnanakaw ng mga hayop? At talagang dinamay mo po pati inosenteng anak ko. Hindi ba totoo naman? Katulad ka rin ng kapatid mong magnanakaw. Mas mabuti mag-umalis na lang kayo rito sa amin. Nung wala naman kayo, ay walang nakawada nangyayari dito. May patunay ka bang kami nga ng anak ko ang kumukuha? Kung meron ka, ilabas mo. Patunayan mo ang mga bintang mo. Tsaka matanda ka. Mapapatunayan ko ang lahat ng yon. Hintayin mo lang. At kapag napatunayan ko, umalis na kayo rito ng anak mo. Matinding perwisyo na ang ginagawa niyo sa amin, pati ng mga itik ninyo. Hihintayin ko yan, Luming. Pero ito ang tatandaan mo. May araw ka rin sa akin. Nakakakilabot ang tawa ni Mang Tomas habang paalis siya. Biglang natahimik si Nanay Luming. Ang kaninang galit na galit niyang mukha ay napalitan ng matinding pagkabahala. Dinamayan naman siya ng mga kapitbahay at sinabing tutulungan nila si Nanay Luming at sila na raw ang bahalang gumanti para sa ginawa nitong panunugod. Mula nung araw na yun, mas lalong naging magulo sa aming lugar. Ang mga kalalakihan doon sa amin ay nagkasundo na nakawin ng mga itik ng mag-ama. Inuunti-unti nila ito at sinasakto nilang pagnanakaw tuwing nakikita nilang umaalis sina Mang Tomas at Lito. Labag yun sa isip ko pero wala akong boses para magsalita nung mga panahon na yon sa dami nilang nagkaisa. Yung iba binebenta nila yung nakukuha nilang itik. Yung iba naman ay ginagawang ulam.
Kalaunan nahuli sila ni Lito dahil naiwan pala ito sa kanilang bahay nung may nagbalak na manguha na naman ng itik. Kaya raw pala kumukonti ang alaga nila ay dahil ninanakaw ito. Kinagabihan noon, sumugod ulit si Mang Tomas kasama ang kanyang anak. Saktong nasa labas ako at nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran. Mga walang iya kayo. Kayong lahat pala ang dahilan kung bakit nauubos ang mga itik ko. Kayo naman pala ang mga magnanakaw. Lumabas kayong lahat dyan at magtutuos tayo. Harapin niyo ako kung talagang matapang kayo. Lumabas ang ilan sa mga kapitbahay, kabilang si Nanay Luming pati na rin ang mga magulang ko, pero kahit isa, walang naglakas loob sa kanila na magsalita. Mga natatakot lalo pa at may dalang nangingintab sa talim na itak si Mang Tomas. Matatapang lang kayong magsigalaw kapag wala ako. Pero ngayon na andito na ako sa harap ninyo, bahagla ang mga buntot ninyo. Ang lalakas ng loob yung pagbintangan akong magnanakaw. Pero kayo naman pala itong gumagawa ng masama. Abay, bakit, Tomas? May patunay ka ba na ninanakaw nga nila ang itik mo? Nakita sila ng anak ko, Luming. Kaya wala na kayong maikakaila sa akin. Dapat lang namang mawala na yung mga itik mo dahil salot lang sila rito. Ayaw mo naman gawa ng paraan ng mabaho nilang amoy, kaya kami na mismo ang kumilos. Uubusin talaga namin lahat ng alaga mo. Mananahibi ka ng matanda ka. O gusto mong isiwalat ko sa kanilang lahat ang tinatago mong sekreto? Hindi ba't may relasyon kayo nung kapatid ko noon? Ginawa mong kabit si Kuya Tasyo. Ginusto mong makuha ang lubay niya, pero hindi siya pumayag dahil sa amin niya yun ibibigay. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Hindi yan totoo. Alam mo sa sarili mong totoo ang sinasabi ko, Luming. At dahil ayaw niyang ibigay sa iyo ang lupa, nakipaghiwalay ka sa kanya, hindi ba? Alam ko lahat dahil kinikwento sa akin ang kapatid ko yan. Sinungaling ka. Tumigil ka na. At hindi natake sa puso ang kapatid ko. Nagpakamatay siya dahil sa iyo. Nagmakaawa siya sa iyo na huwag mo siyang iwan. Pero anong ginawa mo? Tinakot mo pa siyang isusumbong mo siya sa asawa mo. Nagginahasa ka niya. Mula noong paman, sinungaling ka na. Mahilig kang manira ng buhay ng tao. Ngayon, pasensyahan tayo pero sinisiguro kong buhay mo ang masisira. Habang buhay kitang sisisi sa pagkamatay ng kuya ko. Lahat kami ay nagulat sa narinig. Natutop ko ang sarili kong bibig. Natahimik si Nanay Luming at bigla na lang umiyak. Walang nangahas na lumapit upang aluin siya dahil sa takot na rin kay Mang Tomas na galit pa rin. Ginusto kong manirahan dito para magbago. Pero ganito ang gagawin niyo sa amin ng anak ko. Pasensyahan na lang. Pero lintik lang ang walang ganti. Simula ngayon, ito ang tatandaan niyong lahat. Kung anong ginawa niyo sa mga iti ko, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Uunti-untiin ko rin kayo hanggang sa maubos kayong lahat. Nanlilisik ang mga mata ni Mang Tomas habang iniikot ang paningin niya sa amin. Pagkatapos niyang sabihin yun, umalis na sila ng anak niya habang naiwan kaming lahat sa labas na takot sa mga binitiwan niyang salita. Sa itsura niya noon parang hindi talaga siya nagbibiro. Idagdag pa na ang tahimik na si Lito ay masama rin ang tingin sa amin. Nung gabing yun, napuno kami ng takot habang nagtitipon-tipon sa labas. Walang gustong matulog sa takot na baka bigla na lang sumugod si Mang Tomas sa gitna ng aming pagtulog. Kahit nagsipasok na kami sa kanya-kanya naming bahay noon, nababagabag pa rin ako. Ganoon na rin sina Mama at Papa na hindi rin makatulog. 3 kaming nasa sala, parang binabantayan ang isa't isa. Ano yun? Bakit nagtatahulan ng mga aso? May tao ba sa labas? Silipin mo nga sa bintana, Kiko. Ayoko, tay. Baka mamaya nandyan si Mang Tomas sa labas eh. Sisilipin mo lang naman. Nandito ka naman sa loob ng bahay natin, kaya hindi ka niya maano kung nandyan nga siya. Natatakot man, sumunod ako sa utos ni Papa noon. Nilibot ko ang paningin sa buong paligid.
Isang malaking pusa ang tumalon mula sa bubong ng isang kapitbahay at mabilis na nagtatakbo paalis. Mas lalong lumakas ang tahol ng mga aso. Wala namang tao sa labas, Tay. May pusa lang na tinatahulan yung mga aso. Ay, nako. Kaya naman pala. O siya, matulog na tayo at lumalalim na masyado ang gabi. May halong kabaman sa maaaring panganib na naghihintay sa amin, nakatulog naman kami ng maayos nung gabing yon. Kinabukasan ni hindi makalabas si Nanay Luming sa bahay niya dahil sa matinding takot. Panay ang silip niya sa bintana, para bang tinitingnan kung nasa labas si Mang Tomas. Nasa labas ako ng bahay noon at nagwawalis na naman ng makalat na bakuran. Marami kasing puno sa amin kaya naman panay rin ang laglag ng mga tuyong dahon sa lupa. Kawawa naman tuloy si Nanay Lumeng. Hindi makalabas dahil sa takot. Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko kahapon. Totoo kaya ang mga sinabi ni Mang Tomas? At yung mga banta niya? Gagawin niya nga kaya talaga yon? Natatakot ako, Arnel. Ano kaya kung umalis na lang tayo rito? Hindi mo kailangang matakot, Erlyn. Nandito naman kami ng anak mo. Tsaka, nag-iisa lang si Tomas. Ang dami-dami natin dito. Kayang-kaya siyang pagkaisahan. Magmula ng araw na yon, hindi na talaga kami napanatag hanggang sa pumutok ang isang balita na may nawawala raw na dalaga sa amin. Yung kaklase ko noong high school na si Ella. Isang araw na raw, hindi nakikita. Hindi na nakauwi matapos magpaalam na pupunta lang sa kaibigan. Ilang araw siyang pinaghahanap ng mga tao sa amin. Tumulong na rin ako pero hindi na talaga siya nagpakita. Kinokontak din siya sa kanyang cellphone pero out of reach ang numero nito. Ang hinala ng iilan baka nakipagtanan ito pero biglang nadagdagan ang kaso ng mga nawawala sa amin at mas marami ang bilang ng babaeng nawawala. Puro dalaga. Halos wala nang lumalabas sa amin dahil sa kumakalat na balita na may nangunguha raw ng tao at ibinebenta ang laman loob. Nawala na ang takot namin kay Mang Tomas pero napalitan naman ito ng mas matinding takot. Malakas ang kutob ko. Si Tomas ang nangunguha ng mga tao rito. Siya lang naman ang nagbanta na uubusin niya tayo rito. Yan ka na naman, Nay. Nambibintang ka na naman. Kung siya nga ang dahilan ng pagkawala ng mga tao rito, saan naman niya dinadala? Bakit walang nakakakita? Hindi nga natin alam kung nandito pa ba sila ng anak niya dahil hindi naman natin sila nakikita. Mula nung araw na nagbanta si Mang Tomas ay hindi na nga namin sila nakita ulit. Hindi namin alam kung nandun pa ba sila sa bahay nila o umalis na. Ginagawan din naman ang aksyon ng mga otoridad ang pagkawala ng mga tao sa amin kaya may mga tanod na nagbabantay sa bukana ng aming lugar at ilang mga pulis na nag-iikot din. Sa paglipas ng mga araw muling nanumbalik ang isang mabahong amoy pero di na yun tulad nung una. Hindi na ito amoy dumi ng hayop bagkus amoy ng nabubulok na laman. Masangsang at halos baliktarin nito ang sikmura ko. Hindi na namin alam kung saan ito nanggagaling lalo pa at halos inubos na ng mga tao roon sa amin ang mga alagang itik ni Mang Tomas. Kaya imposibleng yun pa rin ang dahilan ng nakasusulasok na amoy. Isang araw nagulat na lang kami habang nakaupo kami sa labas ng bahay ay nakakita kami ng isang bulto ng mga taong naglalakad. Malayo pa lang sila ay nakatingin na sila sa amin pero kakaiba ang paraan ng pagtingin nila. Malamig at ang ilan sa kanila ay may nakakalokong ngisi sa kanilang mga labi. Hindi nakatakas sa paningin ko ang isang babaeng may mahabang buhok, maputla ang kulay ng kanyang katawan. Nang mahuli niya ang tingin ko ay bigla siyang huminto. Bigla akong nanlamig. Ang pakiramdam ko noon para akong hinubaran ng kaluluwa nang magtama ang mga mata namin. Walang buhay ang kanyang tingin, parang salamin na walang kaluluwa. Ngunit sa kabila nito ay tila may kung anong puwersang humihila sa akin papalapit sa kanya.
Para niya akong hinihipnotismo sa pamamagitan lang ng kanyang walang kabuhay-buhay na mga mata. Hindi ko magawang ibaling ang tingin ko nang bigla akong tapikin ni Mama. Nak, ayos ka lang ba? Naririnig mo bang sinasabi ko? Ang sabi ko, saan kaya papunta ang mga yan? Ang dami nila. Higit yata sa 10. Hindi ko rin alam, Nay. Pero nakakatakot sila. Patuloy nilang binaybay ang bahagi kung saan masukal ang daan papunta roon sa gubat kung saan din nakatirik ang bahay ng mag-ama. Nang mawala sila sa paningin ko ay nabuhay ang kuryosidad sa akin kung sino sila at anong ginagawa nila roon sa amin. Hinintay ko ang buong maghapon na lumabas sila ulit pero walang nagpakita ni isa sa kanila. Isang gabi, mula sa mahimbing na pagkakatulog, bigla na lang akong nagising nang makarinig ng kalabog sa aming bubungan. Ano yun? Bumalot sa ilong ko ang isang nakasusulasok na amoy. Sobrang baho ng singaw, amoy na bubulok na laman. Umingay bigla ang paligid sa tahol ng mga aso. Napabangon na ako para magtatakbo sa kusina dahil umiikot ang sikmura ko sa masangsang na amoy. Mas masahol pa ang amoy noon kaysa sa mga alagang itik ni Mang Tomas. Suka ako ng suka sa lababo nang mapatingin ako sa labas ng bintana dahil sa isang paggalaw. Isang malaking anino ang nakita ko sa lupa. Naglalakad sa aming bubungan, sumabay pa ang isang ungol. Malalim ito at parang nanggaling sa ilalim ng lupa. Nanlaki ang mga mata ko. Lakas loob akong lumabas ng bahay para tingnan kung ano ang nasa bubong namin. Tumingila ako roon at nakita ang isang napakalaking aso. Nang makita ko nito'y bigla itong lumundag sa harap ko. Nanlilisik ang kanyang mga tingin sa akin. Nanginginig ako sa matinding hilakbot. Napaatras ako sa takot dahil akala ko isasakmalin ako nito pero bigla itong nagtatakbo paalis. Aswang! Yun agad ang unang pumasok sa isip ko. Habang nakatayo ako sa harap ng bahay, ramdam ko pa rin ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Pinagpapawisan ako kahit malamig. Gusto kong pumasok na ulit sa bahay pero parang may pumipigil sa mga paa ko. Ang malaking aso sa bubong ay patuloy na gumugulo sa isip ko. Nakaalis na siya pero naiwan pa rin ang isang mabulok na amoy. Pinatataas nito ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Nung mga oras na yon, alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ko natutuklasan kung ano ba talaga ang nakita ko at saan nanggagaling ang mabahong amoy. Nagpasya akong umakyat sa hagdan papunta sa bubong. Kailangan ko ring masigurado na wala na talaga ang nilalang na yon. Hindi normal ang laki niya para sa isang aso. Habang umaakyat, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Paikot-ikot ang mga mata ko sa buong paligid. Sinusubukang may makita. Kahit madilim. Nang makarating ako sa bubong, halos matigil ang tibok ng puso ko. Ang amoy ng nabubulok na laman ay mas tumindi, mas umaalingasaw na parang nakadikit na mismo sa hangin. Wala akong nakita sa itaas bukod sa mga naiwang bakas ng aso kanina. Nang balikan ko ng tingin kung saan siya tumakbo, 2 pares ng namumulang mga mata ang nakita ko sa dilim. Diretsong nakatingin sa akin. Sa takot ko'y mabilis akong bumaba sa bubong at bumalik sa loob ng bahay namin. Naabutan ko si Papa na mukhang naalimpungatan. Oh, saan gagaling? Tay! Nay! May nakita akong malaking aso sa bubong! Nanginginig kong sinara ang pinto. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kay Papa ng maayos ang nakita ko. Basta't ang alam ko lang ay hindi yun normal na aso. Kitang-kita mismo ng 2 kong mga mata. Nandun siya sa bubungan natin kanina. Nung nakita ako, biglang nagtatakbo papunta dun sa gubat. Tapos, nakita ko may 2 pares na namumulang mata dun sa dilim kung saan siya nagpunta. Tay, sa tingin ko, may aswang dito sa atin. Si nanay. Nasaan si nanay? Baka siyang biktimahin nun. Tumakbo ako patungo sa kanilang kwarto, pero naabutan kong mahimbing na natutulog si Mama. Hindi man lang nagising sa ingay ng mga nagtatahulang aso.
Napabuntong hininga na lang ako, pero hindi pa rin nawawala ang takot sa dibdib ko. Sa reaksyon ko'y nakuha agad ni Papa na hindi ako nagbibiro, kaya naman nung gabing yun, nagsaboy siya ng asin sa buong palibot ng bahay bilang pag-iingat. Naglagay rin siya ng mga butil ng bawang sa mga bintana at pinto. Hindi na ako nakatulog buong magdamag. Taimtim akong nagdasal na sana walang masamang mangyari sa amin kung totoo ngang aswang ang mga nakita ko. Kinabukasan noon, dahil na rin sa takot ni Papa para kay Mama, pumunta sila ng bayan para bumili ng mga pangontra. Kailangan daw kasi kaming makasiguro na magiging ligtas si Mama. Bumalik sila noon na may mga pamahid para kay Mama at may mga buntot ng pagi. Mabisa raw itong pangontra sa aswang, sabi ng kilala nilang albularyo. Tahimik kaming naghahapunan noon. Sa kalagitnaan ng pagkain namin ay muli na namang nagtahulan ng mga aso sa paligid. Nagkatinginan kami nila Papa at mabilis na naalerto sa paligid. Sumabay ang isang malakas na lagabog sa bubong pero hindi sa amin. Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Si Nanay Luming humihingi ng tulong. Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Agad akong napatayo at inisip ang kalagayan ng nakakaawang matanda. Patuloy siya sa pagsigaw. Hindi ako nagdalawang isip magtatakbo sa labas upang tulungan siya. Kiko, saan ka pupunta? Bumalik ka rito sa loob! Nagkakagulo sa paligid nang makalabas ako. Nanlaki ang mga mata ko sa nasaksihan. Yung babaeng nakatitigan ko, sinasakal si Nanay Luming. Tumigil ang mundo ko habang pinanonood ang nangyayari. Ang babaeng sumasakal kay Nanay Luming ay hindi ordinaryo. Nag-iiba ang itsura ng kanyang mukha. Ang mga kuko niya ay mahahaba at habang tumatagal ang paghawak niya sa leeg ni Nanay Luming ay mas lalong bumabaon ito. Bitawan mo si Nanay Luming! Sa halip na tumigil ang babae, tumingin siya sa akin at ngumiti. Ang ngiti niya ay nagpakita ng matatalim at matutulis na ngipin. Katulad sa halimaw. Muling nanumbalik ang takot na naramdaman ko nung una ko siyang makita. Dahan-dahan niyang binitiwan si Nanay Luming. Bumagsak ito sa lupa at nag-ihingalo. Ang mga kapitbahay ay mabilis ang nilapitan para tulungan. Nagumpisang manginig ang tuhod ko nung nagsimula siyang maglakad. Nabunutan lang ako ng tinik sa dibdib nung hindi siya sa direksyon ko papunta. Biglang sumulpot ang tatlong nilalang mula sa dilim. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa pula at ang kanilang mga kuko'y mahahaba at matutulis din. Kiko, anak! Pumasok ka na rito! Parang awa mo na! Tumakbo ka na, Kiko! Halika na rito! Lumingon ako sa kanila. Nung akma na akong tatakbo pabalik, dumagundong ang isang malakas na kalabog mula sa bubong. Napatingin kaming lahat doon at ang nakita ko ay mas nakakapangilabot. Isang malaking aso na kasinlaki ng kalabaw ang nasa itaas, nakatitig sa amin. Ang mga mata nito ay dilaw at malamlam ngunit puno ng galit. Bigla itong tumalon pababa at sa isang iglap nag-iba siya ng anyo. Si Mang Tomas. Kasabay ng pagbaba niya ay paglabas ng iba pa nilang kasamahan sa dilim. Ang paligid ay puno ng malalalim na ungol at halakhak ng mga aswang na sabik sa dugo at laman namin. Dumating na ang araw ng paniningil ko sa inyong lahat. Ikaw, Luming! Nagsisi ka na ba? Gusto kong magmakawa ka para sa buhay mo! Sisigilin ka namin sa ginawa mo sa kapatid ko. At tulad ng binitiwang kong salita sa inyong lahat, uubusin namin kayo ngayong gabi. Ang gabing ito ay para sa amin! Sa malamig at tahimik dapat na gabi, namayani ang boses ni Mang Tomas sa buong lugar. Patalikod akong naglakad pabalik sa bahay pero halos umalis ang kaluluwa ko sa katawan nang bigla siyang bumaling sa akin. Naglilisik ang mga mata. Subukan mong gumalaw at ikaw ang unahin ko, Kiko! Napatigil ako sa paggalaw.
Ang mga mata ni Mang Tomas ay namumula sa galit. Punong-puno siya ng puot. Sa paraan ng pagtingin niya sa akin, parang gusto niya akong lagutan ng hininga. Ni hindi ako makalingon sa mga magulang ko dahil sa matinding takot. Nagsisisi ako noong mga oras na yon na lumabas pa ako ng bahay. Sa dami nila ay hindi ako makagalaw. Dahan-dahan na lang akong umatras noong unti-unti silang humahakbang papalapit sa akin. Maliliit at mababagal man ang hakbang nila ay para na akong papatayin ito sa takot. Iniisip kong anumang oras bigla na lang silang lulundang papunta sa mismong harap ko. Huwag kayong lalapit sa akin! Layuan niyo ako! Habang paatras ako, naramdaman ko na ang malamig na haligi ng bahay sa likod ko. Wala na akong maaatrasan pa. Ang mga halimaw sa harapan ko ay dahan-dahang pumapalibot. Parang labis na natutuwa sa takot na nararamdaman ko. Si Mang Tomas na kahit galit ay hindi tumigil sa pagngisi. Ang mga ngipin niya matutulis at marurumi parang patalim na handang sugatan ang balat ko. Mula sa gilid ng aking mata nakita ko ang mga magulang ko sa may pintuan. Parehong hawak ang buntot ng pagi na binili nila sa bayan. Ang mga mukha nila ay puno ng kaba ngunit sinubukang maging matapang para sa akin. Lumayo kayo sa anak ko! Mga halimaw kayo! Biglang inihagis ni Papa ang hawak ng buntot ng pagi sa kanila. Tumama ito sa balikat ng isa sa kanila, ngunit imbis na masaktan, mas lalo lang itong ngumisi. Tumawa ito ng malakas, isang halakhak na parang bumabaluktot sa hangin. Yan na ba ang kaya nyo? Hindi nyo kami mapapaalis yan. Mamamatay kayong lahat ngayong gabi tulad ng ginawa ko sa mga nawawalang dalaga rito. Pagpipira-pirasuhin namin kayo at gagawing hapunan ang mga laman loob ninyo. Tanggapin nyo na lang ang magiging kapalaran nyo sa kamay naming lahat. Bakit niyo ba ginagawa sa amin to? Wala kaming kasalanan sa inyo. Dinumihan ni Lumi ang pagkatao namin ni Lito. Kiko, kung hindi pa naman masyadong matalas ang dila ng matanda yan, hindi sana tayo aabot sa ganito. Kung tutuusin, hindi naman dapat kayong madadamay. Siya lang naman ang habol namin. Siya lang ang dapat na siling ko. Kaso isinali mo ang sarili mo sa gulong ito. Natatandaan mo pa ba yung gabing pumunta kayo sa bahay namin? Hindi ka na dapat sumama, Kiko. Hindi. Nagbasama lang sila sa akin. Wala ka nang magagawa, Kiko. Tapos na at nangyari na lahat. Sukdulang kahiyan ang inabot ko sa inyong lahat. Ninakaw niyo pa ang mga alaga kong itik. Kaya ngayon, magbabayad kayong lahat. Abot langit ang takot na nararamdaman ko. Wala na akong ibang nagawa kundi pumikit at magdasal habang mas lumiliit ang distansya nila sa akin. Habang umuusal ng dasal ay isang nakakabinging tunog ang namayani sa buong lugar. Isang matinig na tunog na parabang nanggaling sa isang mic na nagloloko. Nang magmulat ako ng mga mata, unti-unting umatras ang mga aswang, umuungol sa sakit ng kanilang mga tenga. Sinabayan pa ng pagsasaboy ng asin sa kanila ng mga kapitbahay. Oh, hindi pa tayo tapos. Babalikan ko kayo! Lahat sila ay sabay-sabay na nagpalit ng anyo at kumaripas ng alis sa lugar pabalik sa kung saan sila nanggaling. Iba't ibang mga hayop na hindi normal ang mga laki. Habang unti-unting naglaho sa dilim ang mga anyo nila, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Pero hindi ako napanatag. Pakiramdam ko nung mga oras na yon, sandali lang nila kaming patatahimikin at anumang oras ay babalik sila ng mas malakas at mas nakakatakot. Tumakbo ako palapit sa mga magulang ko at kinulong nila ako para sa isang mainit na yakap. Nag-umpisang magbagsakan ang mga luha ko. Umalis na tayo rito, Arnel. Hindi na tayo ligtas ng mga anak mo rito. Natatakot ako. Hayaan mo at bukas na bukas din, aalis tayo sa lugar na to. Lahat ng mga kapitbahay ay nagtipon-tipon sa gitna ng bakuran. May mga hawak kaming asin, bawang at rosaryo bilang proteksyon.
Ang ilan ay nag-usal ng panalangin habang ang iba naman ay umiiyak sa takot. Si Mang Abner, ang pinakamatandang residente sa lugar, ay biglang nagsalita. Hindi raw basta susuko ang mga aswang na yon. Hindi nila tayo titigilan. Kasalanan ko ang lahat ng to. Babalik sila. Papatayin nila ako. Tahan, Nanay. Hindi nananaig ang mga masasama. Gagawa tayo ng paraan para mapaalis sila sa lugar natin. Nung gabing yun, nanatili kami sa labas habang nagpaplano kung paano namin sila mapapaalis. Lumalalim na ang gabi at mas sumisidi ang kagustuhan naming mapaalis sila. Nag-research kami tungkol sa mga paraan paano sila magagapi. Tumawag din sila sa kakilala nilang albularyo. Halos lahat ng kalalakihan ay sumama, habang ang iba naman ay magbabantay doon sa amin para may maiwan pa rin. Buhay pa rin ang takot ko ng mga oras na yon, pero nagpasya akong sumama. May dala-dala kaming mga sulo at matindi ang liyab ng apoy noon. Ayon sa mga nabasa namin noon at sa sinabi na rin ng albularyo, takot ang mga aswang sa apoy. Nakakabulag din ang liwanag na dala ng aming flashlight. Ang bawat yabag namin sa mga tuyong dahon ay nambubulabog. Ramdam ko ang bawat pintig ng puso ko. Mabilis at malakas, parang gusto ko nang tumakbo pabalik sa ligtas na tahanan. Nagsalita ulit si Mang Abner. Hindi raw kami pwedeng mawalan ng liwanag dahil kapag dumilim, dun sila mas malakas. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na parang may ibang presensya sa paligid. Napatingin ako sa kanan ko pero wala akong nakita. Sa kabila ng init ng apoy na hawak ko, tila tumatagos ang lamig sa aking mga buto. Nasa kalagitnaan na kami ng kagubatan nang may marinig kaming mahinang halakhak mula sa kawalan. Narinig niyo yun? Tumigil kami sa paglalakad at nagtinginan. Ang liwanag ng mga sulu at flashlight namin ay umiikot sa paligid. Pilit sinisipat ang pinagmulan ng tawa. Muling lumitaw ang halakhak, mas malakas at mas malapit. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga kaluskos at bulong na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Huwag po tayo maghiwa-hiwalay. Buong tapang kaming nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa tahimik at madilim na bahay ni Mang Tomas. Walang tao pero sobrang bigat sa pakiramdam. Alam na alam naming may mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Hindi nga ako nagkamali nung biglang sumulpot mula sa dilim si Mang Tomas. At ang lakas ng loob niyong magpunta pa rito. Sa tingin niyo ba talaga ay kaya niyo kami? Para niyo na rin hidarap ang sarili niyong kamatayan. Tumindig ang balahibo ko sa sinabi ni Mang Tomas. Tila lumalalim ang kanyang boses habang unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Ang balat niya ay naging kulay abo. Ang mga kuko niya ay unti-unting humaba at naging matutulis. Sa likod niya, ang mga mapupulang mata sa dilim ay unti-unting lumapit, handang umatake. Muli akong nanginig sa takot. Pakiramdam ko yun na ang magiging katapusan ko. Hindi biro ang sitwasyong pinasok ko noon. Biglang nagkagulo. Sumugod ang mga aswang sa amin. Agad kaming naglabas ng mga sulo at isinaboy ang asin sa kanilang direksyon. Napuno kami ng sigawan. Isang nilalang ang lumapit sa akin at nakilala ko siya. Si Lito. Ang mukha niya ay puno ng galit, ngunit nang itutok ko ang flashlight sa mga mata niya, napatras ito habang sumisigaw ng masakit sa tenga. Sinamantala ko ang pagkakataon at hinataw siya ng aking sulo. Sumiklab ang apoy sa kanyang katawan at bumagsak ito sa lupa. Nasusunog. Yan ang nababagay sa'yo! Napatigil silang lahat nang makitang lumiliyab na ang isa sa mga kasamahan nila. Isa-isa silang napatras. Humihiyaw naman sa sakit si Lito. Napahinto si Mang Tomas at napatingin sa kanyang anak na unti-unting naaagnas. Ang anak ko! Anong ginawa mo? Sumigaw sa matinding galit si Mang Tomas. Umiyak siya para sa anak na hindi niya mahawakan. Bago pa siya makalapit sa akin, sinabuyan na siya ng gas ni Mang Abner na mabilis niya ring sinilaban ng apoy. Napaatras ako.
Magkatabing nasusunog ang mag-ama hanggang sa natupok at naglaho sila, kasabay ng isang malakas na hangin. Nagtatakbo na rin paalis ang mga kasama nilang aswang. Napalingon ako sa bahay nila Mang Tomas nang mula sa bangang palaging dala ni Lito ay tumalo ng isang hindi maipaliwanag na nilalang. Sigbin, yun ang sinabi ni Mang Abner nang makita niya rin yun at sumunod sa mga aswang. Tagaktak ang pawis ko sa buong katawan at habol-habol ko ang aking paghinga. Niyakap nila ako at kinailangan pang alalayan pa uwi dahil para akong nawawala sa sarili noon. Nang makabalik sa amin ay nagtatakbo ako kina mama at umiyak na parang nagsusumbong na bata. Tapos na po. Wala na sila. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Pagkatapos nung gabing yun, kahit pa napaalis na namin ang mga aswang ay nagdesisyon ng pamilya namin na umalis na lang doon. Nababahala kami kasi baka bigla pa silang bumalik at maghiganti sa amin. Hindi naman kami umalis ng Iloilo pero nanirahan na kami sa mas civilized na lugar. Sa ilang taong lumipas hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakaengkwentro ako ng mga aswang. Buhay na buhay pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari. Mabuti na lang din at walang napahamak nun sa pamilya ko at baka hindi lang yung mag-ama ang nagawa kong sunugin. Ngayon may sarili na akong pamilya, pero palagi ko pa rin dinadalaw sina mama at papa at ang kapatid kong babae. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako po si Kiko at maraming salamat sa pakikinig.